Golden State Warriors versus Minnesota Timberwolves, game preview and key players, ang pagbabalik ni Stephen Curry. Sa darating na Sabado, December 13, 2025, muling matutunghayan ng mga fans ang isa na namang kapana-panabik at mataas-antas na labanan sa NBA sa pagtutuos ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves sa Chase Center sa San Francisco. Isang laro na inaasahang sasabog sa tensyon, drama at matinding palitan ng opensa at depensa, lalo na't parehong team ay nasa gitna ng pagbuo ng kani-kanilang momentum sa Western Conference. Sa kasalukuyang estado ng standings, ang Timberwolves ay may hawak na 15-9 record, bahagyang mas mataas kumpara sa 13-12 record ng Warriors, at dahil dito ay inaasahang maglalagablab ang kanilang paghaharap, kung saan ang bawat posisyon, bawat possession at bawat coaching adjustment ay may bigat na maihahalin tulad sa mga laban na may playoff implications. Ang Warriors, na kilala sa kanilang championship pedigree at malalim na roster, ay sasandal sa pagbabalik ni Stephen Curry, ang perennial all-star na isa sa pinakamahusay na scorers at playmakers ng liga, matapos siyang lumiban ng ilang laro dahil sa quad injury. Sa kanyang season average na halos 28 points kada laro bago ma-injured, inaasahan ng marami na dadalhin niya muli ang kanyang signature shooting, off-ball movement at leadership na matagal ng pundasyon ng tagumpay ng Warriors. Kasama niya sa starting lineup si Jimmy Butler, ang veteranong forward na sumali sa Warriors sa pamamagitan ng trade noong nakaraang season at nagbigay ng mas matatag na two-way presence. Kilala siya sa kanyang matitinding defensive stints, clutch plays, at kakayahang kumontrol ng ritmo ng laro, bagay na napakahalaga lalo na kung kinakailangan ng team ng stability sa half-court sets. Dagdag pa rito, may mga shooters at complementary players ang Warriors tulad nina Seth Curry, Moses Moody, Pat Spencer, Brandon Podziemski at ang promising center na si Quinten Post na nagbibigay ng spacing, ball movement at interior presence, ngunit hindi pa rin perpekto ang sitwasyon dahil patuloy na hindi makakapaglaro sina Draymond Green dahil sa personal reasons at Al Horford dahil sa sciatica, isang pagkawala sa frontcourt depth na maaaring magbukas ng problema sa defensive rotations at rim protection. Sa kabila nito, nakapakita sina DeAnthony Melton at iba pang bench contributors ng matibay na performance ngayong season, kaya't kakailanganing i-maximize ng Warriors ang collective effort upang mapanatiling kompetitibo laban sa isang napakalakas na Timberwolves squad. Samantala, ang Minnesota Timberwolves naman ay nagtataglay ng isang balanced at matatag na roster na pinamumunuan ng dynamic scoring guard na si Anthony Edwards, na patuloy na umuunlad bilang isa sa pinakadelikado at explosive na scorers sa buong liga. Ang kanyang kakayahang lumusot sa depensa, gumawa ng sarili niyang shots at magpakawala ng mga highlight plays ay nagbigay ng bagong mukha sa identity ng Timberwolves na ngayon ay mas agresibo, mas mabilis at mas organisado kumpara sa mga nakaraang seasons. Kasama niya ang veteranong floor general na si Mike Conley na nagdadala ng composure, leadership at playmaking reliability na nagsisilbing pandikit sa opensa ng team. Dagdag pa, ang off-season acquisition na si Donte DiVincenzo ay nagbigay ng added shooting at defensive grit na lalo pang nagpapalalim sa kanilang backcourt options. Sa frontcourt naman, naroon sina Julius Randle, Rudy Gobert at Naz Reid, isang trio na nagdudulot ng kombinasyon ng physicality, scoring versatility, rim protection at solid rebounding. Si Gobert, na kilala sa kanyang Defensive Player of the Year pedigree, ay mahalagang bahagi ng defensive identity ng Wolves. Si Randle ay nagdadala ng additional scoring at playmaking mula sa power forward position, samantalang si Reid ay nagbibigay ng instant offense mula sa bench at may kakayahang makipagsabayan sa stretch big lineups. Mayroon din silang mga batang talent tulad nina Jaden McDaniels at Jalen Clark na parehong capable defenders at nagbibigay ng extra length at athleticism, dahilan upang lumalim at mas maging flexible ang rotation ng Minnesota. Ang kanilang overall team chemistry, defensive discipline, at evolving offensive schemes ay isa sa mga dahilan kung bakit sila nakakapagpanatili ng mataas na pwesto sa Western Conference. Kung babalikan ang history ng kanilang mga laban, ang Warriors kontra Timberwolves ay hindi basta-bastang rivalry lamang. Ito ay naging simbolo ng paglipat ng kapangyarihan sa West, lalo na simula nang ang Minnesota ay nagsimulang seryosong maging contender. Noong nakaraang playoffs, naging malaking hadlang ang Wolves para sa Warriors
kung saan nanalo ang Minnesota sa karamihan ng kanilang matchups sa semifinals at ipinakita ng Wolves na kaya nilang tapatan at lampasan ang tempo at shooting barrage ng Warriors sa high-stakes environment. Ang mga laban na iyon ay puno ng adjustments, coaching gambits, defensive tweaks at crunch time battles na nagpatunay na ang dalawang team ay parehong may kakayahang maging elite depende sa paghahandang kanilang ibibigay. Dahil dito, ang Sabado na laro ay hindi lamang simpleng regular season game, kundi isang continuation ng ongoing narrative ng paghaharap ng dalawang malalakas na organisasyon. Sa aspeto ng strategy, inaasahang pipilitin ng Warriors na makapag-generate ng perimeter offense sa pamamagitan ni Curry at Butler habang sinusubukan nilang kontrolin ang tempo upang hindi makatakbo at makapag-transition offense ang Minnesota. Mahalaga ring makita kung paano ipapantay ng Warriors ang kanilang defensive scheme laban sa explosive scoring ni Edwards at kung paano nila babantayan ang frontcourt presence ni Gobert at Randle lalo na sa rebounding na isa sa mga kahinaan ng Golden State sa tuwing wala sina Green at Horford. Para naman sa Timberwolves, susi sa kanilang game plan ang pagpigil kay Curry. Maaaring makita ang heavy traps, blitzes at switching schemes upang pilitin ang ibang players ng Warriors na gumawa ng desisyon. Sa opensa, inaasahang susubukan ng Wolves na bigyang diin ang kanilang advantage sa laki at physicality, lalo na sa paint at rebounding, na maaaring magdikta ng pacing ng laro kung hindi makakapantay ang Warriors sa board battle. Sa kabuuan, parehong team ay naghahanap ng momentum, ang Timberwolves, upang palawigin ang kanilang winning streak at masecure ang mas mataas na pwesto, samantalang ang Warriors ay desperadong naghahanap ng panalo upang manatiling nasa playoff hunt at maipakita na hindi pa tapos ang kanilang championship window. Sa lahat ng ito, malinaw na ang Warriors versus Timberwolves ay higit pa sa isang regular season game. Ito ay kwento ng legacy versus uprising, ng veteran brilliance kontra sa young superstar energy, at ng dalawang sistemang magkaibang-magkaiba, ngunit parehong epektibo. Ang pagbabalik ni Stephen Curry matapos ang kanyang pagliban dahil sa quad injury ay isa pang major storyline na magpapainit sa anticipation ng fans, lalo na't makakatapat niya ang isang Minnesota squad na hungry, disciplined, at determinadong patunayan na sila ang bagong puwersa sa West. Papasok ang Timberwolves na puno ng kumpiyansa, tangan ang dinamiko at malakas na opensa ni Anthony Edwards at ang matatag na frontcourt na kayang mangibabaw, habang ang Golden State naman ay umaasang muling magdadala si Curry ng star power na maaaring agad makaapekto sa takbo ng laban. Dahil dito, asahan ang matinding bakbakan, mataas na scoring runs, mabibigat na defensive possessions, at mga momentong maaaring magdikta ng direksyon ng season para sa parehong team, isang kapanapanabik na chess match kung saan nagsasalpukan ang karanasan at kabataang enerhiya at bawat posisyon ay may bigat. Sa huli, kung sino man ang makahanap ng huling sigla sa crunch time ang malamang na mag-uwi ng panalo, kaya't ito ay isa sa pinakamakapigil hiningang maagang season na sagupaan sa NBA.